kareaksyon? I have it on good authority Oo. kasi public interest Tama. program to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Naku po. Hindi pa talaga sila nadala sa nangyari sa Pangulong Duterte. Ganito na po, kadesperado ang administrasyong Bongbong Marcos, wala na po silang ginawa kundi itapon ang mga Pilipino sa ibang bansa. Nako, wala ba tayong judicial system dito sa Pilipinas? Tayo ba ay tinatawag na baldadong bansa pagdating sa pagpapatupad ng batas? Oy, Bonjing Remula, huli na kayo ng mga tao. Gusto niyo na naman magtapon ng isang Pilipino sa ibang bansa. Nako, Bato de la Rosa, ipapadala na daw po sa dahig. Naku po mga kareaksyon, tuloy natin. Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Bato de la Rosa, naku po, ipapadala na daw po sa dahig. Nako, sa ICC. Gagawin na po lahat mga kareaksyon ng kanilang pwedeng gawin para lamang mailihis itong usapin ng korupsyon. Mga kareaksyon, sabi po ni Manong Jason Sa, ang nangyari po sa Cebu ay dahig pa ng crimes against humanity. Dahig pa ng atomic, dahig pa ng nangyari sa Hiroshima at Nagasaki. Talagang mga kareaksyon, nakakabagbag damdamin po ang mga nangyayari ngayon dyan sa Cebu. Bagamat mga kareaksyon, para yatang si Bongbong Marcos ay hindi pa rin niya alam ang nangyayari sa kanyang kapaligiran. Bawat yugto ng sandali. Eto na mga kareaksyon, wag na po natin patagalin. Eto na. Bonjing Remula, ano bang balita dyan? Ako. Eto po mga kareaksyon. I have it on good authority Oo. kasi public interest Tama. program to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Naku po. Hindi pa talaga sila nadala sa nangyari sa Pangulong Duterte. Ganito na po, kadesperado ang administrasyong Bongbong Marcos, wala na po silang ginawa kundi itapon ang mga Pilipino sa ibang bansa. Nako, wala ba tayong judicial system dito sa Pilipinas? Tayo ba ay tinatawag na baldadong bansa pagdating sa pagpapatupad ng batas? Oy, Bonjing Remula, huli na kayo ng mga tao. Gusto niyo na naman magtapon ng isang Pilipino sa ibang bansa. Nako, Bato de la Rosa, ipapadala na daw po sa dahig. Naku po mga kareaksyon, tuloy natin. I have it on good authority Oo. kasi public interest Tama. program Nako, to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. naku po. Warrant of arrest. At yan, ICC to, no? International Criminal Court. No? Ombudsman, sinasabi mo nga, kahit na wala na yan sa iyong current jurisdiction as ombudsman, di ba ito ay public interest? So yan ba, confirmed na ombudsman? I think so. Ombudsman na siya, nangingialam pa siya pagdating dyan sa mga bagay na yan na dapat ang DOJ. Pero hep, ang may hawak pa rin sa DOJ, hep, ay itong si Bonjing Remula. Halata naman po mga kareaksyon. Kaya naman, gagawin nila lahat para mailihis ang nangyayaring investigasyon dahil po mga kareaksyon, pupunta na po kay Tambaluslos at kay Bongbong Marcos ang investigasyon. Wala po silang magagawa dyan. Aakyat po ang investigasyon na yan dahil mga kareaksyon, hindi po pababayaan ng mga tropa at grupo ng mga Duterte na ang kanilang ginawang katarantaduhan sa ating bayan, ang ginawa ng katarantaduhan sa ating bayan ay hindi nila dapat panagutan. Di ba mga kareaksyon? Tuloy natin hep. Nako mga kareaksyon, ICC Bato de la Rosa, papadala na sa ICC. Naku po, kaya nilang gawin yung ginawa na sa Pangulong Duterte. Naku po, naglabas na po ng sinasabing pahayag ang Supreme Court pagdating dyan. Hindi na po nila kayang basta-basta ilalabas si Bato de la Rosa. Kumbaga, bluff lang yan. Panglilito lang ang ginagawa ni Remula. Pananakot, paninindak, at panggugulo. Pero hindi na po nila kayang gawin ang ginawa nila sa Pangulong Duterte, ang pagkidnap
sa extrajudicial rendition at igagaya si Bato de la Rosa sa nangyari sa ating Pangulong Duterte. Hep, hep! Nako! Mahihirapan po mga yan. At hindi na po, wag po kayo masyadong magambala at mabahala. Ha, mga Duterte supporter, mga DDS. Huwag kayong mabahala, huwag kayong magambala dahil hindi na po nila kayang gawin ang ginawa nila sa ating Pangulong Duterte at itutulad itong si Bato de la Rosa at yan ay dadaan pa sa ating local court. I would say so. Nahiwala na yan sa iyong current jurisdiction as ombudsman, di ba ito ay public interest? So yan ba ay confirmed na ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it in good authority. Oo. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Oo. Na kaya na-late ako may binarita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Oo. Trabaho muna. O, di ba? Wala na po. Nagugulumihanan na, naguguluhan na dahil hindi po nila mapigli itong si Marcoleta. Ngayon, nagugulo na po ang nangyayari. Gulong-gulo na po si Bonjing Remula. Hindi na niya kaya kung paano, hindi na niya alam kung anong gagawin niya para mapagtakpan, maprotektahan at mabigyan ng panggugulo ang usapin patungkol kay Tambaloslos tsaka kay BBM. Naku po mga kareaksyon, ito na, tuloy po natin. Gulong-gulo na po itong si Bonjing. So paano ba? Kasi ano yan ngayon, ang proseso kasi niyan, Oo. ano na, bago na kasi. Nagbago. Nung October 1, naglabas na ng new rules on extradition. Ang Supreme Court. Supreme Court, okay. So this is an extradition issue. Extraditable. Extraditable offense. Oo. Kasi I remember recently yata. Ang tawag dyan kay Senator Bato would be an extradite. 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 Huwag po kayo mabahala mga kareaksyon, hindi na mangyayari yung nangyari sa Pangulong Duterte. Nangangarap pa mga yan ng gising. Wala na, guguloy nila yung taong bayan. Lilituin nila pagdating sa ICC kay Bato de la Rosa, dadalhin doon sa ICC. Parang may inisyong guidance ba o decision o Hindi, rules ng yung Supreme Court tungkol dito. diba, tungkol dito. Oo, para malinaw na lahat. An extradition cases. So ito papatak as an extradition case. Yun ang lalabas dyan. At the government to be able to implement this, dapat sundin Yung- yung nasa guidelines Na bagong- Yes, Supreme yes. Court. So, Bagong kasi nga, hindi na tayo member ng Rome Statute. Oo. Wala na tayong treaty with the ICC. yes. Although we respect the ICC as Was a a body. legitimate foreign court. Oo. Yan, magre-request nga sila ng extradition. Okay. Doon na tayo papunta. So ano naman Ang mangyayari dyan, they will have to file it with the DOJ through the Office of the Chief State Counsel. Sila ang mag-uusap and the Solicitor General will be called to represent the government. Meaning Yung- ICC. ang- ICC will be the anong one tawag filing. doon? Filing, Ano ang tawag ICC. doon kung extradite? Email request yan Email Yeah, request. oh. So, Extradite si Senator requesting party. yung requesting party. ICC. ICC ang requesting ICC. party. So they will have to pass dun sa mga channels Guidelines, na, yung guidelines, yung based rules. on the guidelines and rules recently issued by the Supreme Court. Supreme Yes, Court. yes. Ayun. Ngayon, ang tanong ko naman, siyempre, di ba, just to be quiet. Di ba mga kareaksyon? Ang legal na Napaghahalata na po itong si Bonjing Remula. Napaghahalata na yan. So what kung may papadala sa ICC si Bato de la Rosa? Ihinto na yung investigasyon kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Tsaka hindi na po pwede kasi meron na ang tinatawag nating Supreme Court ruling. Dadaan muna yan sa local judge. mga proseso pwedeng sundin ni Senator Bato. Yung Siyempre, Supreme Court. he will have to he will also have to follow the rules. Oo. Basta may request sa kanya. Pwede niya i-contest. He will have to appear. Yeah. But he will have to appear. Okay. Oo. Hindi Para naman to yung defend his rights. hindi naman yung abrupt To na protect his rights. 'di ba bigla siyang Hindi, arrestuin. may process, Hindi na may pwede yun. process. Dahil doon sa bagong Bagong rules ng Supreme Court. kinlarify ng Supreme Court. Oh, hindi na raw pwede yung ginawa nila dati, yung kidnapping. Maraming makukulong dahil sa kidnapping ng Pangulong Duterte pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon, maniningil si Sara Duterte. Pagdating ng panahon. So kailangan ng sundin yung mga yon.
Yes. Oh, with the new Supreme Court circular kasi, nag-provide na ng procedure. So, ito, proseso. May bagong proseso na inilatag ang Korte Suprema. Ito susundin ngayon. Wala nang hulaan. Oo. At ngayon, wala nang question. Di na ang, wala ang nang- maraming ang maraming naglalaro at tama-tama nandiyan si Ombudsman. Wala na daw ulan. Ibig sabihin, nung ginawa po nila sa Pangulong Duterte, ang pagpapadala nila doon sa The Hague, ay naghula lang itong si Bonjing. Yung DOJ nang hula lang. Man at ito si IG. 'Di ba? Marami kasing hindi masyadong kumbaga masyadong nalilinawan. Doon sa hindi na tayo miyembro ng ICC pero pwede pa ding mag-request yung ICC ng gano'n. Bakit pa po pwede yung gano'n? Ombudsman, IG. Meron tayong batas Yung batas natin, Republic Act 1951, recognizes foreign bodies that may take cognizance of cases that are triable here and triable there. In other words, Under yung So, international... ibig sabihin, wala nang saysay kung membro ka o hindi ka membro ng ICC, pwede ka nilang kidnapin, palabas ng bansa. Alam niyo mga kareaksyon, yung nakakaintindi po ng batas ay pagtatawanan lang si Bonjing. Kasi alam po nila mga kareaksyon, yung ginawa nila sa Pangulong Duterte, extrajudicial rendition, kidnapping. Ngayon, gusto na naman nilang mangidnap ng isang Bato de la Rosa? Wala ba talaga kayong tiwala sa judicial system natin dito sa Pilipinas? Kaya tinatapon ninyo ang inyong mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo para doon itapon ninyo ang inyong mga kalaban. Pagdating ng araw, sisingilin kayo ng panahon. Humanitarian law. Under international humanitarian in other law. words, yung kaso na ibinibintang kay Senator Bato ay krimen din dito sa ating bansa. Ito rin yung kalakip to ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Wala nga ang kaso ang Pangulong Duterte sa Pilipinas, Bonjeng! Walang kaso ang Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, Bonjeng! Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na nagsilbing PNP chief noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, bine-verify pa nila yung nasabing ulat. Wala pa rin silang natatanggap na kopya o natatanggap mula sa ICC. Magbibigay anya sila ng karagdagang detalye sa sandaling maging available yung impormasyon. Paano yan? Wala pang kopya? Wala pang meron ng PR stunt? Wala na po mga kareaksyon, naguguluhan na po ang administrasyong Bongbong Marcos. Sabi nga ni Bongbong Marcos, hindi nila inaasahan na maraming masisira sa baha. Nauna na nag-issue ng warrant of arrest ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapit ngayon sa The Hague kaugnay ng reklamong crimes against humanity. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, T-Brad, DZMM. Nako, grabe mga kareaksyon, Napaghahalata na po sila. Kung meron mang crime against humanity, ito yun. Ito yun. When you, kapag ninakawan mo ng mahigit 1 trilyon, ang Bongbong Marcos, makinig ka dito crime against humanity. Mga NPA, mga komunistang pulpol, mga komunistang ilaw, mga terrorist party of the Philippines, makinig kayo dito kung ano yung uri ng crimes against humanity, ha? Makinig kayo dito, mga... Ayoko na magmura mga karyaso na pangit po magmura, masama magmura. Pero kung hindi lang masama magmura, putangin ng mga to, mumurahin ko mga to. Kaya lang nga, hindi na ako nagmumura, kaya hindi ko na sila mumurahin, ha? Di ba? kung meron mang crime against humanity, ito yun. Ito yun. When you, kapag ninakawan mo ng mahigit 1 trilyon, ang mamamayan, in the guise of putting up flood control projects na wala naman o sira naman, at yan ang dahilan kung bakit napakarami ng mga namatay, ng mga nasugatan, ng mga naulila, ng mga naapektuhan, na inabot ng gutom, talagang higit pa ito doon sa giyera, kasi ito, massive ang, pero yan, ilang araw lang. Tapos pag ilang araw lang, meron nakasurvive. Nakita mo yung mga nakasurvive. Paano sila ngayon ang putik
lampas sa tuhod, di maglilinis ka, no? Matagal yan. Alam mo, ako nadanasan ko yung Undoy, 1 linggo mahigit bago nalinis ng gusto yung inabot ng tubig baha at putik doon sa aking bahay. Pagkatapos niyan, mangangamoy pa yan. Lahat ng gamit mo, water damage yan. Practically, wala kang kung ano lang yung na-save mo na kung katawan lang, nakakabit lang sa katawan, yun lang. Ganun kalupit. Para kang tinamaan dito ng bomba na talagang para kang na Nagasaki, na para kang na taga Hiroshima na wala ka talaga lahat, ubus ka, no? Pati luha mo ubos. Ang palasyo, Malacanang, si Yuse Claire Castro ay may pahayag kaugnay nga dito sa naging statement po ni Governor Pam Baricuatro kaugnay sa investigasyon nga sa mga iimbestigahan ng mga flood control projects. At ang sabi ng Malacanang, dapat ang i-cover ay hindi lamang Isa pa po itong si Pam Baricuatro, mga kareaksyon ha. Kung naalala po ninyo mga kareaksyon, ginamit po niya mga Duterte para sa kanyang pagkakapanalo bilang gobernador ng Cebu. Ngayon pala itong si Pam Baricuatro ay isa palang Bongbong Marcos loyalist, no? Oy Pam! Nako! Pam! Isa kang huwad! Hindi ka DDS! yung mga flood control projects na sakop under Marcos administration, kundi pati na raw sa mga nagdaan. Kasi nga naglabas sila, nasa halos 400 o higit 300 flood control projects ang naitala dyan sa Cebu between 2016 at 2022. At meron din daw higit 100 o nasa halos 200 po ito na mga flood control projects daw na naitala dyan mula 2022 hanggang 2025. Ano naman ang masasabi po ninyo? Ayokong sabihin na bobo siya, no? O mahina utak niya o yung utak niya nasa talampakan. Kasi pag nag-iimbestiga ka, whether you're a policeman, abogado o investigador ng NBI o FBI, kung ano man yan, nagsisimula ka doon sa pinaka-recent. Yun. Hindi ka magsisimula doon sa dulo. Papunta ka ron, naabutin mo yun. But you have to start first. Dito, sa pinaka-recent, ano ba yung recent? 26 billion. Doon ka muna, no? Pagkatapos, kung aabutan ka ron, fine. But you do not investigate something that is more than 10 years ago. Hindi ganun. Kasi kahit sa bangko, tatlong taon lang yan. After 3 taon, nawawala na lahat ang record niyan. Dito ka talaga kung ano ang kasi dito, ano ba pinag-uusapan? Ang sinasabi, at mismong gobernador nagsabi, 26 billion, krimen ito. Naku po. Bakit mo ililihis? At sana pa, Duterte ka na naman. Yes. Yan ang nga sinasabi natin eh. Puro kayo lihis. Hindi kayo makakasolve ng problema because you can only solve a problem by accepting that you have a problem. Tama. Kasi parang lumalabas, wala silang problema eh. Naku. Sabi nga niya, kahapon sa press con, wala tayong problema kung walang tulong galing sa abroad, kaya pa naman natin. Kaya natin. Tama. Tapos maglalabas kayo ng press release na over 1 trillion ang pamimigay na ayuda. Saan kayo kukuha ng pera? Naku po. Magkarote nga tayo, kulang nga tayo ng mahigit 500 billion sa panggastos natin sa araw-araw eh. Tama. We need to make a loan of about 4.6 million a day. Naku. Mahirap kasi paasahan na naman natin ng tao, ibubudol na naman natin. Huwag ganun, no? Huwag Galit ganun. na ang tao, insimido na ang tao. Tapos bubulahin mo pa na magbibigay kayo, maglalabas kayo ng tulong. Puro kayo maglalabas, wala naman kayong nilalabas. Tama. Ilang araw na, hanggang ngayon. Ngayon pa lang pupunta presidente kasi nakauwi na si Frasco, yung kanyang most trusted dyan na congressman sa Cebu. Naku. Bisipin mo, nagkabaha-baha lahat ng mayor at saka board member na kapanalig nyo, bakasyon sa abroad, sa Europe pa. Saan ka naman, paano naman matutuwa yung mga kababayan natin Cebuano niyan? Hindi naman, pinuwang naman ang inyo, ha? Sasabihin nyo, kapareho niya, meron pa kayo nilabas.
50 million dito, 10 million dito, Nako, ilalabas daw. O, wala pa kayong nilabas eh. tama. Ang problema dyan, baka hindi na naman ninyo matupad dahil wala naman kayong natutupad pa. O, magagalit lalo ang tao. Ayaw ko magalit ang tao sa inyo. Oo. Opo. Tsaka yung parang ang yabang-yabang nung dating hindi natin kailangan ng tulong ng international dahil meron pa tayo niya. May pera tayo. Parang ang yabang natin. Tama. Hanggang tumulong yung ibang bansa. Pagkatapos sasabihin natin, hindi natin kailangan ng tulong. Sus Mario Joseph. Sus Mario Joseph. Opo, at bago ko na ipasok kay Partner Admar, alam natin na may marami pang mga kalamidad dadaanan ng ating o mararanasan ng ating bansa, Sir Jay. Ako, sa totoo lang, Jade, gusto ko sana, nagdarasal ako na sana malugsaw itong super typhoon na paparating. Super talaga. Imagine mo, ang estimate nila ng mga meteorologists, ang center wind nito hindi bababa sa 215 kilometers per hour. Naku po. At ang gustiness niya ay halos mahigit sa 300 kilometro bawat oras. Yun. Pag yan talaga, pag tinignan mo yung mapa at yung ikot ng bagyo dyan sa mga satellite feed, talagang hindi ko alam kung anong i-imaginein mo eh. Nako. Kaya ako, sabi ko nga doon sa mga kamag-anakan natin, mga kaibigan natin dyan sa Central Luzon, including those of the Northern Luzon, no? Talaga hong gawin nyo na ang lahat ng klaseng dasal Tama. para makakatulong man, no? If you believe in the powers of prayers, yun lang talaga ang panangga. Wala tayong laban eh. Kasi kung aasahan natin itong gobyernong ito, I'm sorry to say, please don't expect. Nako. Opo. Oo, at yun nga, Mag-ingat po ha. Kailangan nating mag-ingat. may ilang lugar na nag-deklara nga dahil nga dito ng state of calamity dahil nga dito sa epekto ng bagyong Tino. Pero sa issue po ng state pagdideklara ng state of calamity, Sir Jay, ano bang direktang advantage po niyan na benepisyo para sa ating mga kababayan at ang assurance na hindi magamit yung pondo para sa issue na po ng korupsyon dahil yan po talaga ang Yes. mainit na issue ngayon. Sana wag naman abusuhin ng mga, especially yung ating mga local government executives at saka local government units, pati na national, no? Kasi pwede nga maabuso yan. Pero ang bentahin niyan, makakaiwas ka doon sa anong pangalan nito, sa red tape, no? Especially sa pagbibigay ng tulong ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo. So, isa yan, no? Magagamit mo ngayon yung mga trust fund, no? Lahat ng klaseng pondo, magagamit mo para makapagbigay ka agad ng tulong doon sa mga biktima. Yun ang pinakabintahe ng Declaration of State of Calamity sa isang lugar o sa buong Pilipinas. Pangalawa, yung pagkontrol sa abuso sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang DTI and Department of Trade and Industry at maging mga local government units are empowered by law to make sure na hindi maabuso, hindi tataas, hindi lolobo Yun. yung mga presyo ng mga bilihin katulad ng basic, bigas, kape, at iba pang mga pangangailangan ng mga Pilipino na biktima ng kalamidad. Nako. Manong Jay, si Admar po ito. Magandang May buntag. Opo. Sa inyo po ba, kayo po ba'y naniniwala at maituturing na po bang crime against humanity ang pangyayari pong korupsyon sa maanumalyang flood control project na nagresulta po ng pagkamatay ng marami sa ating mga kababayan po? Dahil mayroong ipinagmalaking mga flood control projects, mas lumala po yung baha. No, maraming mga first time na nagsasabi, kagaya dyan sa nangyari po sa Cebu City, sa bahagi ng Cebu, nagsasabi silang first time. Kaya hinahanap nila yung flood control project. Kayo po ba ay sumasang-ayon dito na pasok na ito sa crime against humanity? Kung meron mang crime against humanity, ito yun. No? Ito yun. When Tama. you, kapag ninakawan mo ng mahigit 1 trilyon ang mamamayan,
in the guise of putting up flood control projects na wala naman o sira naman, at yan ang dahilan kung bakit napakarami ng mga namatay, ng mga nasugatan, ng mga naulila, ng mga naapektuhan, na inabot ng gutom, no? Talagang higit pa ito doon sa giyera, no? Kasi ito, massive ang pero yan, ilang araw lang. Tapos pag ilang araw lang, meron nakasurvive. Nakita mo yung mga nakasurvive. Paano sila ngayon? Ang putik, lampas sa tuhod, di maglilinis ka, no? Matagal yan. Alam mo, ako nadanasan ko yung Undoy, 1 linggo mahigit. Tama. Bago nalinis ng gusto yung inabot ng tubig, baha at putik doon sa aking bahay. Pagkatapos yan, mangangamoy pa yan. Lahat ng gamit mo, water damage yan. Practically, wala kang kung ano lang yung na-save mo na kung katawan lang, nakakabit lang sa katawan, yun lang. Ganun kalupit. Para kang tinamaan dito ng bomba na talagang para kang na Nagasaki, na para kang na taga Hiroshima na wala ka talaga lahat, ubus ka, no? Pati luha mo ubos. Kung meron mang Yun po sinasabi natin mga kareaksyon. Ngayon bibigyan daw ng 10,000 ni Bongbong Marcos. Pabili ng pako tsaka yero. Kakatapos lang. Ito, pakinggan po natin si Bongbong Marcos mga kareaksyon ha. Palagay ko dito kapag kakatapos lang niyang mag-pulburon tsaka Coca-Cola. Merienda yung sa Goldilocks. Hindi ako kumakain ng Goldilocks hindi masarap. Yung di ba may pulburon doon tsaka Coca-Cola yun. Siguro katatapos lang yung magmerienda ng Coke tsaka pulburon. Di ba? Mahilig daw to sa Coke tsaka pulburon eh. Kakatapos lang Oh. ang briefing tungkol nga sa mga nangyari Nako. sa Bagyong Tino. And nakapunta kami sa ibang lugar, yung mga evacuation center na nasira. Ang talagang naging damage ay galing Nako. sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa malakas na hangin. At nakita natin na yung mga linagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. No. So what we did, siyempre, kagaya ng dati, pumunta na lahat ng mga agencies. Of course, nauuna dyan is the DSWD, mag-provide ng relief goods para sa mga lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na-dislocate, nasiraan ng bahay. Yun ang unang-una. So food and water. Tapos nandyan na yung ating mga medical team para tignan sila kung merong mga nasugatan, merong mga nagkaroon ng karamdaman dahil sa bagyo. At binibigyan ng gamot. Tapos meron tayo pa assistance. Ang binibigay natin ngayon, 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. And so that is ongoing now. Later on, patuloy naman ang tulong kasi meron tayo mga i-relocate kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone. At nakapagpatayo sila ng bahay doon sa no-build zone. Kaya't kailangan silang i-relocate. So, yun din, isa pa yun ginagawa namin. Napag-usapan namin ng mga local government units dito sa Cebu to include the provinces, the municipalities, and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano saan natin ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa paglalagyan ng mga i-relocate. Ngayon, meron din tayong temporary shelter para doon sa hindi pa makauwi ng kanilang bahay, but eventually ay gagawa natin ng paraan para makabalik na sila, magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila yung nasira nilang bahay. In the meantime, kung habang binabalik dahan-dahan ang ating
ang ating ang buhay ng ating mga kababayan sa normal ay nandito naman lahat ng mga ibang ahensya hindi naman umaalis at nagpapaikot pa nga ang public works, for example, nagpapaikot ng mga engineering team para tignan yung mga kalsada, baka na-erode, baka kailangan ng ayusin, baka kailangan ng sarhan. Pero so far mukha namang maayos. May mga dalawa tatlo na kailangan tutukan, kailangan tignan na mabuti. Baka hindi na pwedeng gamitin dahil nasira na dahil sa baha. So ito yung mga engineer namin ng Public Works ay papupuntahin na namin doon para inspeksyonin na nila lahat. At nagbigay din ako ng warning sa ating mga local executives na may padating pa na bagyo. Ngayon, sa tingin namin, hindi naman yata dadaan dito sa Visayas, pero mag-ingat pa rin lahat at hindi natin alam dahil kami minsan lumilipat. Kami naman ngayon, Northern Luzon and Central Luzon, ang nag-aabang para dito sa uwan na parating. But we are very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. At ito, karamihan talaga ay dinala ng tubig. Dahil sa laki ng tubig. Ngayon, Bongbong Marcos, napakalaki ng casualty. Hindi ka ba nakokonsensya? Bongbong Marcos, sigurado ba hindi ka nagnakaw? Wala ka lahing magnanakaw? Bongbong Marcos, hindi ka nagnakaw? Hindi ka nakokonsensya? May wala na yata konsensya, no? Dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok galing sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood naman. Iba yung nangyari. At hindi natin napaghandaan dahil iba yung in-expect natin. Anong ine-expect mo? Ine-expect mo na mauulit yung 2025 national budget? But anyway, nangyari na. We will be helping the families of those na naging casualty. We will help them to recover, put them back on their feet, and do what we can to make up for the loss that they have suffered. And that is, again, I made the same promise to Cebu, your governor and your mayor, that as long as the national government is needed, we will be here. We are not leaving hanggat maayos na ang inyong mga buhay at hindi na kami kailangan para sa mga tulong na dinadala namin, then we will remain here. Alright? Maraming salamat. Thank you. Good afternoon. Naku, mga reaction. Grabe po ang ating si Bongbong. Ganun na basta ka desperado maghanap ng... Ito, desperado na po daw si Bonjing Remula na maghanap ng mga bagay para malito. Madistract tayo sa tunay na issue ng lipunan ng nakawan. Ang Martin Romualdez saga at saka si Tambaluslos. Nako, ito pakinggan po natin si Senator Bato. Pasok! Ano ba nangyari? Papadala ka na ba sa dahig? Hindi! Ganun na basta ka desperado maghanap ng diversion. Ganun na sila ka desperado na mukha tuloy silang tanga. Senador, kamusta ang atong mga kaigsuunan sa Sugbo sa imong pagduaw karong adlaw? Looy yun MJ adman kay gabi man nang likwan, gabi man lang agian yun nga baha. Looy yun. Sir, sa Cebu, saan po kayo particular na mga lugar dumalaw ngayong araw? Yung mga badligid nga mga lugar, no? Ang Cebu. Pinuntahan natin yung barangay Upaw ng Mandawi. Tapos diretso tayo sa barangay
Kutkot ng Liluan. Barangay Kutkot ng Liluan. Tapos dumiretso tayo sa barangay Kabadyangan ng Compostela. Tapos diretso tayo sa Danau. So bali 4 na lugar yung pinuntahan natin kanina. Sa inyong pakikipag-usap, sir, sa ating mga kababayan, ano po yung pinaka-urgent need nila na hinihiling sa pamahalaan? Aside from yung pagkain talaga ang pinakakuan. Tubig, pagkain, wala silang kuryente, walang ilaw, walang signal. Walang signal. Hirap maguntakan doon. Tapos ang palaging halos lahat ng barangay na pinuntahan ko humihingi sa akin ng bako. Sabi ko, wala man akong dalang bako ngayon, puro relief goods itong dala ko. Kasi yung debris, yung mga debris doon na nagkalat na gabundok na laki ng mga debris. At saka ang baho pa. Amoy patay ba? Yung sangsang amoy ng patay. Hindi rin masiguro kung patay na hayop o patay na tao. Yung nasa ilalim ng mga debris. Kaya hindi man na kayang manumanuhin yung mga debris na napatakuan man, gabundok man. So, humingi sila ng tulong. Baka mayroon makapahiram ng bako. Halos yung mga 4 na barangay na pinuntahan ko, yun ang hinihingi. Opo, Sen, sa inyo pong pagpunta doon, hindi, parang nandun din yata si Senator Bongo at iba po niyo mga kasamahan na senador. Kayo po ba magpapatawag, sir, ng pagdinig para ma-fast track itong mga kailangan ng ating mga kababayan, hindi lang po sa Cebu, lahat po ng mga naapektuhan ng Bagyong Tino? Yes, sa ngayon nakatutok tayo dito sa Cebu, pero yun pala, yung ibang kuwan pala, yung sa Negros Island region, no, yung particular dong sa sa Negros Occidental, yung may Kabangkalan City. Grabe doon, hindi lang ang debris nga doon, bato talaga. Malalaking bato nagkalat doon sa kanilang sa palibot. So siguro titingnan ko, I will consult with my colleagues pag open ng Senado ngayong Monday. Pero ang problema ko kung matuloy kami mag-resume ng session ngayong Monday dahil alam natin merong maglalandfall na naman itong super typhoon ngayong Monday. Baka hindi kami makapag-resume ng session. Opo. So titingnan natin dahil anong magagawa natin dito. Dito na naman sa atin sa Metro Manila at Luzon, Senador, ang magiging challenge starting ngayon pong araw ng linggo. Pero Sen, sa inyo pong pag-iikot sa Cebu at sa mga naapektuhan po ng Bagyong Tino, palagi pong sinisingil ng mga kababayan natin, especially kayo po yung nagbabasa ng mga komento sa social media, yung pananagutan sa mga proyekto na flood barrier, drainage project, infrastructure, at tinatanong pa yung disaster preparedness dahil may nag-comment dito, sabi niya, yung nature, Sen, yung kalikasan, ang naging dahilan po o nag-cause ng bagyo. Pero yung negligence at yung corruption turn it into a disaster. So itong mga ganitong komento, hinaing ng ating mga kababayan, ano pong tingin nyo dito, sir? Well, makikita natin na punong-puno na yung ating mga kababayan. Marinig mo naman yung mga pagmumura nila. No? Talagang nagmumura sila sa mga nangyayari. Dahil nga, expected nila na itong mga flood control programs, ito yung makamag-mitigate sa effects ng alam naman talaga natin na there's no 100% guarantee na walang disaster na mangyari, pero at least somehow yung epekto ng climate change ay ma-mitigate through itong mga flood control program na ini-implementa ng ating gobyerno. Pero kung makita mo, yung flood control na tinamaan paglabas sa bituka, walang laman na, walang mga kabilya nga yung bato lang na pinagaganon ng pinagtapalan lang ng simento. So, imbis
na ma-stop sana yung pagragasa ng tubig na hindi gagawa ng sariling daan yung tubig. Mapapasunod sana doon sa normal flow ng normal route ng ilog ay ito ay gumawa ng sariling daan dahil yung nabangga niya na flood control ay nawasak at yun na. Doon na nagsimula ang problema dahil apektado na yung mga kabahayan doon sa dapat hindi dadaanan ng tubig. Opo, Senator, si Admar po ito, considering yung Cebu province po pala, pangalawa sa may pinakamalaking budget o inilaan na proyekto para sa flood control. Yet ganito po, maraming nagsasabi talaga na first time na nangyari sa kanila itong mga pagbaha. Kung kailan pa nagkaroon ng maraming mga flood control project, abay doon na nagkaroon ng mga worst na klase po ng mga pagbaha, sir. Ayun talaga, i-expect mo talaga yan na gano'n ang gano'n ang mangyayari, no? Yung frustration ng taong bayan. They are very much frustrated kung bakit nangyayari itong ganito despite sa napakalaking halaga na pinilaan ng ating gobyerno para sa flood control program. Sila, gusto siya na hindi maganda pagka-implementa yung mga proyekto na yan. Opo, pero ang katakataka, maraming nagtataka, lalo na po sa mga kababayan nyo dyan sa Davao City, ay doon pa nag-imbestiga po, Senador. Yun nga, no? Yung korupsyon nasa Manila daw. Tapos yung baha nasa Cebu. Pero ang investigasyon nasa Davao. Opo, at pati yung naungkat din kasi nga flood control, na-mention din ng palasyo yung marami mga flood control na intact na daw, marami na daw mga flood control na naitayo during Duterte administration. Pero wala akong naalala na during Duterte administration ganito kalala ang naging epekto ng mga pagbaha. Ang alam kong malala is yung panahon ng Odette, pero malakas yung hangin nun Kumbaga hindi na mapipigilan talaga yun yung pero dito ang nakita ng ating mga kababayan, grabe yung mga pagbaha na klase po, Sen. Kahit anong gawin nilang pang-divert sa problema, no, hindi naman nila maloko yung taong bayan. Alam naman ng mga Pilipino kung kung kailan nangyari itong mga kalukuhan na ito. Hindi panahon naman ni Saldico at ni Martin Romualdez. Yung mga panahon na yan, naglilipana talaga itong those projects na ito. So, kahit anong gawin nilang pang-divert, wala pa rin, hindi maniwala ang tao dyan. Masalaw pang mainis ang taong bayan dyan sa kung pinipilit nila na papuntahin ang yung heat, yung init ng damdamin. Pilit nilang papuntahin sa mga Duterte, papuntahin sa Davao, mas lalong mainis ang taong bayan sa kanila. Opo, maliban dun sa Davao na nabanggit ninyo, flood control noong Duterte administration, pati yung Dolomite, sinisi na rin sa mga pagbaha po. Ngayon na, after na na-implement po ito, Senador. Ay, gano'n na ba sila ka-desperado maghanap ng diversion? Gano'n na sila ka-desperado na mukha tuloy silang tanga kapag ini-insist nila yan. Opo. Dito po sa issue po ng flood control, investigasyon po, marami pong nakaantabay. Kailan po kaya babalik ito at ano po yung possible na aasahan po natin, sir, dyan po sa Senado? Well, kami sa minority, no? Since we are with the minority bloc, hihintay lang talaga kami kung anong mga hakbangin na gagawin ng majority dahil sila naman may hawak ng mga committee ngayon, sila naman may hawak sa liderato ng Senado, and nakikinig lang kami sa sabi nila na mag-resume daw ng investigation sa 14. Sana matuloy yan yung resumption ng investigation
supportin at babalik naman daw si Senador Pantino Lacson para maging chairman ng Beyond Blue Ribbon Committee. So, titingnan natin. We will instead cooperate. We will be actively engaged in that investigation. Dahil kailangan talaga ang role ng minorya dyan sa investigasyon na yan. Opo, Senador, si MJ Polet. Sir, marami po kasing nahihiwagaan, no, dito sa inyo pong samahan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. 24 po kayo, Senator Bato, at kayo po ay nasa minority ngayon. Dati po kayo majority nung iba po ang Senate President. Pero nagtatanong ang mga kababayan natin kung totoo ba talagang intact pa rin ang majority? Kasi alam mo naman, Sen, may sarili po na task force o ilulunsad na investigasyon ng ombudsman yata laban sa dalawang senador na nandoon sa majority, Senators Villar, Camille and Mark. Ito ba'y magkakaroon, sir, ng epekto sa majority? Tingin mo, sir? Depende yan sa depende yan how they treat that threat. Kung threat yan sa kanila, yung ginagawang investigation. If sila ay matakot, ay mananatili sila dyan sa mayorya. At least, kung mayorya ka, naka-align ka sa Malacanang, baka sakali, may tulong siya sa sitwasyon mo. Pero kung ikaw ay magalit, ay alis ka talaga sa mayorya at pupunta ka sa minority. So kung sila ay pupunta sa minority, baka magiging majority na rin kami. Pero nakikita mo, Sen, yung volatility ng sitwasyon ngayon sa inyo dyan sa Senado? Yes, anything can happen. Hindi po ganun ka-stable yung majority ng Senado. Hindi po gano'n sila ka-stable. Anytime, pwede may mangyari. Namumuang partner, Opo, Sen, kapansin-pansin yung mga nasa minority, sila po yung nagiging bida sa mga kaso po. Yun nga. Ewan ko kung coincidence yan or talagang pinagplanuhan. Hindi natin alam. Hindi ba yan perks? Package sa pagiging minority, Sen, grabe naman yung package niyan. Pero sir, itong nangyayari ngayon sa mga baha, matindi, marami na po, daan-daan na po ng casualty sa Bagyong Tino. Pag binuksan po ulit yung investigasyon sa flood control, makatarungan po ba ang Gutierreza pa rin ang topic at hindi itong mga resulta ng dilubyong dala ng Bagyong Tino, Senador? Well, kasi ang significance doon sa kay Gutierreza is that yung talagang nagdawit, no? Kasi noon hanggang Saldico lang ang tinutumbok. Ngayon yung testimonya ni Gutierreza, yung talagang nagdadawit kay dating Speaker Martin Romualdez. So hindi pwedeng ibaliwala yun dahil gusto mo kaya natin matumbok talaga yung mastermind. So dapat very important na ma-follow up yung testimonya ni Gutierreza. So at saka yung maraming sinabi ang mga diskaya, no, na mga congressman. Mukhang enjoying yung mga congressman yun. Hindi na napapansin. Tahimik na sila. Samantalang ang focus ng atensyon nandun sa mga senador. Kami na nga nag-imbestiga, ang napupukusan pa sa investigasyon yung mga senador. Anyway, kung may kasalanan yung mga kasamahan ko, ipananagutan nila yan at kaya na lang harapin yan. Pero hindi pwedeng kalimutan yung mga congressman na napakarami nun na binanggit ng Diskaya. Ang binanggit niya 17. Mabuti kung 17 lang yan, baka mas marami pa. Opo, bumabati po ng magandang gabi sa inyo si Kyoko Sudu, Senador, at tinatanong niya,
Dahil nabanggit po sa Senado ang pangalan ni former Speaker Romualdez, nakikita niyo po ba yung possibility na maimbitahan ang dating Speaker sa pagdinig? Pero kung seryoso ang Blue Ribbon Committee, pwede namang imbitahan at pero hindi pwedeng pilitin. Pwedeng imbitahan pero hindi pwedeng pilitin na mag-appear dahil nga meron tayong interparliamentary courtesy. Congressman pa rin naman siya hanggang ngayon. So kung gusto niya magpaliwanag at voluntary siyang pupunta after maimbitahan, din wala sigurong problema. Walang problema dahil may nangyari naman na mga ganyan, no? Voluntaryo. Huwag lang pilitin. Pero itong si Saldico ay dapat talagang mapilit itong humarap dahil wala na itong parliamentary courtesy na pwedeng pagmamayabang dahil hindi naman siya senador o resign naman siya. So dapat humarap ito at paano natin ito mapapaharap kung nasa labas ng ating bansa, dapat kung seryoso sila na papapanagutin yung tao na ito ay dapat yung kanyang passport ay kinansila na para mapilitan itong umuwi at pauwiin ng mga kung nasaan man, anong bansa man ito siya ngayon, mapauwi na ito. Pero kung ayaw nila, huwag nilang ikansila ang passport. Opo, tsaka meron daw death threat, Senador. May mga banta raw sa buhay, kaya naisin man daw na bumalik ng Pilipinas, abay self-preservation muna dahil may mga death threat. Sir, si Saldico. Ay nako, death threat. Baka imagine na niya yun dahil sa galit ng tao sa kanya. Na-imagine na niya yung death threat na yan. Opo, at saka tinatanong dito ni Jeanette at bumabati rin sa iyo, Sen, ng magandang gabi. Sabi niya, imposible naman daw na yung nakakataas kay Saldico o parang ibig niya sabihin yung speaker, dating speaker, walang alam doon sa ginagawa ng dating APRO chairman, Senador. Imposible. Imposible hindi magkikilos yung APRO chairman kung walang approval ng boss mo. Yung direct boss niya is the speaker. Hindi mo niya pwedeng mag-discarte dyan ng sarili niya with the clearance naman palagi sa speaker yan. So, hindi po pwedeng Saldico lang kay Saldico lang ang ending ng investigasyon. At saka yung sabi niya yung death threat, no? Balikan natin yung death threat na sabi niya. Ilang yung bodyguard na sabi ni Gutesa na bodyguard ni Saldico, 90 o 120 ba? Nasa 90 daw, Sen. Nasa 90. Nasa 90. Takot ka ng death threat, may 90 ka na security detail. Hindi siya dapat matakot. Tsaka yung yaman niya, marami din siyang mga air assets. So, kumbaga, kayang-kaya niya na mag-hire ng maraming security rin. Correct. He has all the money. Mali-malita nga yung pera, di ba? He has all the money na mag-hire ng security. Opo, tsaka ano pong reaksyon dito, sir? Dito sa sinabi ni Ombudsman Boying na gross negligence at hindi plunder. Ipaliwanag niya na maaaring managot si former Speaker Romualdez sa kasong gross negligence kung walang matibay na ebidensya para sa kasong plunder kaugnay po sa mga irregularidad sa flood control projects. Pero nabanggit niyo po kanina, sir, na maaari namang posible namang hindi kumilos yung nasa baba kung walang approval doon sa taas. Yun nga. So kung gusto nilang idiin, maraming paraan. Kung gusto nilang isalba, kung gusto nilang idiin, maraming paano pagka-Tagalog yan? Kaldi ko na. Kung gustong idiin, maraming Paraan. Basta Maraming dahilan. Paraan. Ganun yun. Opo. Senador, maraming salamat. Dagang salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi po. Ingat po kayo.